Para nagkikrave tayo ng itik, char. Oh, mukha agad ang sasalubong sa inyo. Ay, napakaseryoso naman ni Ate Joy, char. Good morning, guys. Nauna pa yung mukha ko kaysa good morning. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung umaga namin dito at ito naman yung masipag naming pamangkin na nagbibiyak na naman ng kahoy. Kapag kasi nakikita niya yung may kahoy at pwedeng ipanggatong, itiyak na kakahoyin niya ito. Kahapon pa pala yung video na ito at syempre walang duty at ito nga, ano ba yan? Ito nga pala si tatay, may-ari ng mga manok. Sobrang sipag yan kahit senior niya yan, parang 30 lang kung magtrabaho. Sobrang thankful nga namin sa kanila dahil kahit gaano kahirap ang buhay noon, pinalaki pa rin nila kami ng maayos. Ito lang naman kasi ang libangan ni tatay dahil hindi naman siya umiinom alak. Pagbalik ko nga dito sa pamangkin ko ay nandito na si nanay, ang Wonder Woman namin na sobrang sipag, malahalin at mabait pero minsan mabunganga din yan. Syempre hindi tayo magpapatalo dyan, char. Tanda ko pa nga noon na sobrang bait at sobrang strikta din yan. Pinapalo at kinukurot nga kami sa hita. Kurot ba yun? Dito kasi sa amin kinukunit sa paa. Para din naman na hindi na mag-ulit sa ginawa na hindi tama. By the way, namumunga na nga pala dito yung mangga namin. Sana sa inyo din. Sobrang taas nga nito kahit magnanakaw hindi makakuha nito. Pero sabi nga nila kapag gusto may paraan. Oy, ang liit pa nito. Huwag yung pagka-interesan ha. At syempre, meron din kami ditong niyog. Naalala ko pa nga noong mga bata pa kami na yung mga kuya namin pag galing sa school may dala-dala na silang mga prutas tulad ng mangga, bayabas, santol. Sabi nga ni Nay, oy, saan nyo naman yan kinuha? Sabi naman nila, doon naman sa dinadaanan namin. Alam niyo ba yung hinahaboy lang yung ng kahoy? Ano ba yun? Ng kahoy para mahulog yung mga bunga. Haboy kasi yung tawag dito sa amin. Sabi nga ni nanay, baka makita kayo ng may-ari at ikulong kayo. Ang sabi naman nila, konti lang naman to napakadami naman ang bunga nila. Nangatwiran pa. Ganyan naman kasi kapag bata pa at lalo pa elementary days. Naalala ko nga noon malapit lang dito yung paaralan sa amin pero naligaw pa ako. Grade 1 pa lang kasi ako noon pero ngayon yung mga bata, naku, ikaw lang talaga matatakot sa kanila dahil kahit mag-isa lang, uuwi talaga sila. Samantalang kami noon natatakot umuwi mag-isa dahil sabi nila huwag daw kaming lalakad na mag-isa lang kasi baka kunin kami ng puting van at kukunin ang laman load namin at ibinta. Syempre bata, natatakot din kami. By the way, ito nga pala yung alagang itik ni nanay. Itik yung tawag dito sa amin. Hindi ko alam kung tawag dito sa inyo. Mas mainam kasi na may mga alaga tayong hayop kahit papaano kapag walang-wala ka, pwede nating ibinta. Ang dami kasing bumibili dito, kaya konti na lang yung natira dito. Para nagkikrave tayo ng itik, char. At ito nga pala yung puso, troso. Ano ba tawag nyo dito? Sa amin kasi bumba, kapag binubumba mo, lalabas yung tubig. Sabi nila kapag matinding tag-init na, short na yung tubig dito pero sa amin hindi naman. Grabe, umagang-umaga, grabe na talaga yung init dito sa amin. Akalain mo yung palayan niyan. Sobrang ano na talaga yung lupa dyan, nagbibiyak na sa sobrang init, sa sobrang tagtuyot. Hindi ko alam kung isang buwan na ba na hindi umuulan dito sa amin. Umuulan din siya pero hindi gaano kalakas yung ulan. Kapag ganito katindi yung init, naku, wag na kayong lumabas kasi yung iba kasi nahi-heat stroke. Pero kahit gaano kainit dito sa amin, thankful talaga kami dito sa probinsya kasi tignan nyo naman, hindi kami dito masyado naiinitan kasi sobrang dami ng puno at sariwang hangin. Malamig yung hangin dito, guys. O siya, sige, ito lang muna for today's video ha. Meron pa akong gagawin. Thank you for supporting us. I love you all. Bye!